Pinalaya na ng Palestinian militant group Hamas ang isa pang Pinoy hostage. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng magandang balita. Ayon kay Ginoong Marcos, ligtas na nakabalik ng Israel ang pinalayang si Noraline Babadilla at accounted for na ang lahat ng Pilipinong naipit sa gyera doon. Nagpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo sa Israeli authorities para sa pangangasiwa sa pagpapalaya sa ating kababayan. October 7 nang dakpi ng Hamas si Babadilla at isa pang OFW na si Jimmy Pacheco. Pinakawalan si Pacheco noong nakaraang linggo. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Nasa Zoom po siya. Magandang tanghali po, Yusek De Vega. Magandang tanghali. Yusek, do you have information na po kung saan na ang pinalayang si Noraline Babadilla ngayon? Kamusta po ang kanyang kalagayan? Nasa hospital siya sa isang Tel Aviv district, sa Tel Hashomer district. Nandun siya sa hospital doon. Bibisitahin siya ng embassy in a few hours para makita kasi madaling araw, hindi man, alas 6 ng umaga ngayon sa Israel. So malalaman natin mamayang hapon Philippine time kung kamusta talaga siya kasi magpapadala ng report si Ambassador Junie Lailo sigurado. Pero importante, ligtas siya, buhay at ligtas kasi mapapagkamala na nga namin na maaaring patay na siya. Pero tuwa kami nung nalaman namin na, nasabi sa amin ng ating contacts na papalayain siya. Yusek, paano po ba napunta sa kamay ng Hamas ang ating kababayan na si Noraline? I understand dual citizen po siya. Yes, kasi matagal na siya sa Israel. Na-naturalize na siya Israeli some years ago, although dual kasi pwede yan under dual citizenship law, no? Noong October 7, nandun siya sa kibbutz Nirim, isa sa mga kibbutz malapit sa Gaza, no, sa south of Israel. And nung sinalakay ng Hamas, meron siyang partner, hindi iniyata kung kasal or what, na Israeli na pinatay. Pero siya, dinakip, dinalang hostage, bihag kasama ng halos 20 sila. 249, 248, mga gano'n, no? Ang nangyari, 24 na siyam, no? 249 na hostage, yes. Kasama siya doon. Tinutuloy siyang Israeli citizen doon, dinakip siya. Kaya, however, hindi natin na-confirm na dinakip siya. Unlike kay Mr. Pacheco, medyo natitiyak natin na hostage siya. Kasi po, nakita mismo sa video. Okay. Nakita lang. Pero kay Noraline, hindi natin alam. Kaya nung ang tagal-tagal niyang hindi lumalabas na buhay, iisipin namin, baka may posibilidad na namatay siya. Pero alam naman namin, miracles do happen. Kaya inasahan pa rin namin at nakikipag-negotiate pa rin kami sa Qatari government. At yun, lumitaw po. May initial information na po ba kayo, Yusek, as to kung ano yung napagdaanan ni Noraline habang siya ay bihag? Saan po ba siya dinala? Was she among those who stayed in the tunnels? O palipat-lipat sila ng bahay? Gaya nung iba pang hostages? Opo, wala pa tayong information yan kasi hindi pa natin mismo nakausap. At pangalawa, tingin namin na briefing na ng Israeli government bilang Israeli citizen din. Kasi ang gusto ng pamahalaan ng Israel, yung mga bihag na pinalaya ng Hamas, ay wag muna magsalita sa media tungkol sa situation kasi importante po yan, mahalaga po yan dahil kailangan natin protektahan pa yung mga natitira mga hostage. Kasi kung masyado maraming information na labas, mapanganib ang kalagayan, ng sitwasyon ng ibang hostages. So, nagdududa ako na magbibigay siya masyadong information. Hindi sila magkasama ni Jimmy. Okay. Kasi si Jimmy, wala siyang alam na ibang hostage na Pilipino, kung saan siya. So, ay importante, no? Yung ibang mga hostage, sinasabi, mga Israeli ang sinasabi ko,
may sabi kala ng isang bata, isang taon na raw siya doon. So ibig sabihin, mahirap ang situation. Ito pa, makikita nyo sa mga litrato na first place, nakaupo siya o nakatayo nung nakalakad palabas. So hindi siya bedridden, no? Okay. So sa halip na, 60 anyos na siya, medyo nasa kahit paano ito siya, mabuting kalagayan siya. Nakakalakad pa, ano? Nakalakad kasama ng siyam na hostages na nilabas. Marami sa kanila dual citizen Alright. sa mga hostages itong batch. No? Kaya papasalamat tayo sa State of Israel at State of Qatar dahil sa nangyaring ganito. No? Yes. Ito at saka pati sa Egypt kasi kasama din sila dyan. Yusek, Pasalamat. Yeah. Yusek, may time frame po ba kung kailan makakabalik sa bansa si Noraline? Well, yung kay Jimmy, alam natin, uuwi yung mga December 15. No? Si Noraline, hindi pa siya nagpayag kasi bilang citizen ng Israel, baka wala naman siyang balak bumalik dito kasi baka nandun ang pamilya niya. Pero sabihin namin sa inyo kasi iba na yung Pasko sa Pilipinas, no? Kaya tingnan natin na at saka bibigyan siya ng lahat ng benepisyo ng mga terrorist victims ng government of Israel. At pag umuwi siya, marahil bibigyan din siya ng benepisyo natin. No? Kailangan ng benefits. No? Kasi kung anong kailangan niya, pwede namin bigyan. So, importante po, tulad ng sinabi natin, Pangulo, malaking selebrasyon dahil lumabas siya, lumitaw siya, kaya nabibigyan ng pasa sa atin lahat pag may nawawala tayong kamag-anak. Never lose hope. Mabuti na lang may magandang balita. Ngayong araw, maraming salamat po, DFA Undersecretary Eduardo De Vega.